Naway silang lahat ay maging isa. Isang pinagpalang gabi po para sa ating lahat. Bago po tayo matulog, samahan niyo po muna muli ako para sa ating mga pagninilay, aral, mensahe, at higit sa lahat, panalangin na magmumula sa atin pong gospel ng para sa araw na ito. So, ang atin pong ebanghelyo ay magmumula kay sa ebanghelyo po wait lang po, yan, ni Juan, yan. Mula sa ebanghelyo ni San Juan. So, karugtong po ito ng kahapon mula sa chapter 17, 20 to 26. Yan. So, sa panalangin po na naririto, panalangin ni Kuya Jesus sa Gospel or sa Ebanghelyo ni Juan, ipinanalangin niya hindi lamang po yung kanyang mga alagad, kundi pati na lahat ng mga naniniwala sa kanya. Actually, yung pinaka-sentro po, ayon po sa akin pong ang sentro ng kanya pong panalangin ay ang pagkakaisa, pagmamahalan, at pananatili sa pag-ibig ng ating Panginoon o pag-ibig ng Diyos. So sa araw-araw po, madali kasing masira yung pagkakaisa. Marami pong nagaganap na tampuhan. Meron dyan na dahil sa pride o di kaya po yung mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit, pinapaalalahanan po tayo ni Kuya Jesus na ang tunay na lakas ay nasa pagmamahal at pagkakaisa. Kapag pinili nating umunawa, kapag pinili nating magpatawad, at kapag pinili po nating magmahal, nagiging buhay na buhay, yung aral na tinuturo po sa atin ni Kristo. Nagiging buhay po yung aral ni Kristo sa ating mga puso. So ano-ano po ba yung aral na pinupunto ng ating pagbasa or ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Una, nais po ni Kuya Jesus na ang lahat ng nananampalataya ay magkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan. Napakahirap po nun, pero ayun po ay napakadaling makapagpabanal sa bawat isa sa atin. Ang tunay na pagkakaisa, lagi po yang nakaugat sa ating Panginoon at hindi lamang po sa ating mga sariling mga interes. Ipinapakita din po ni Kuya Jesus sa atin na mahal tayo ng ating Amang nasa langit. Tulad ng pagmamahal niya kay Kuya Jesus, ganon din po yung pagmamahal na kaya niyang ibigay sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos ay dapat makita sa paraan ng ating pong pakikitungo sa kapwa. Kaya po pagka pangit yung pakikitungo natin sa ating kapwa, hindi po masasabing kilala or nakikita sa atin ang Panginoon. So ano ang hamon po ng ating ebanghelyo? Unang-una pong hamon nito ay magandang itanong natin sa ating mga sarili, nagiging daan ba ako ng pagkakaisa o hidwaan sa aming pamilya o sa aming komunidad? Ikalawa, paano ko maipapakita ang pagmamahal ni Kuya Jesus sa mga taong napakahirap mahalin? At ang ikatlo po, naisasabuhay ko ba ang pananampalataya na dapat na nababanaag sa akin bilang Kristiyano araw-araw? Yan. So, ayun po yung mga maaari po nating maging hamon, sa na nagmula sa atin pong ebanghelyo. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pananalangin at pagmamahal para sa aming lahat. Lord, turuan mo po kaming maging mapagmahal, mapagpatawad, at mamuhay ng may pagkakaisa. Naway makita ka ng iba sa aming mga salita at sa aming mga gawa. Amen. God bless and good night po. See you bukas po ulit.